Para mo samot kahati ang atong fiesta karon balik ko na kong smile sa inyong tapat. Prokya, mubiyahe siya mga 3 hours pa para makaabot sa diocese. Naka-decide na lang siya sa sayong buntag na mag-commute na lang, musakay na lang og bus aron makatug lang siya paingon dito sa syudad. Ato lang hinganlan ang mong pari o Father Roy. So samtang dito na si Father Roy sa bus, tayo kay pag-abot sa tunga-tunga sa iyang biyahe, dahil usa ka nihuno ang sakyanan dahil para nga hubog, nagbitbit pa og Emperador lights, kagkag kayo ang buhok, no? Unya mo parag-parag yun mulagaw. Pagkakita sa pare, gilingo-lingo ang maong pare. Na timing kayo ang lingkuranan ng makatikat pero magilingkuran sa pare, no? So white choice. Ang mga hubog mulingkod yun siya tapat ni Father Roy. Nakailang man siya na pare tungod kay clerical man si Father Roy. Mo to nga ang mga hubog ngisi-ngisi ni Father Roy pero wag yung mangisi si Father Roy, no? Nitaw-taw ningon ang hubog nga Father sa imong huna-huna unsa kahay kanang cause of arthritis. Ingon si Father Roy murag iyang gusto niya nga laptikan gamay niya ang hubog kay butag sayo pagay hubog na iyang inang brad kay bo kay unsay cause of arthritis. Kanang mga tao nga butag sayo hubog na, no? Kanang mga palahubog kanang di mo uli bahay mao gyud ay makaingon og arthritis brad. Kanang kusog ka mo inom mo na cause of arthritis. Samtang hapit na moabot sa si Father Roy dito sa syudad, nakauna siya nga mag-talk siya about peace and good voyage. Nakauna siya mag-talk siya about Blessed Virgin Mary, and yet murag mataray ang iyang dating sa hubog. Mo to nga si Father Roy, he started to smile. Niya gusto siya mamawi siya ang ihimo. Mo na nga smile si Father Roy, hangtod nga nagkaisturahanay na sila nga nindot na kayo ang ilang mga smile. O pagtaw-taw niya ingon si Father Roy, Brad, kaya mas aday kasurod ng imong arthritis. Kung ni-smile ang hubog, kung ingon bitaw Father, huwag man ko masakit o arthritis. Nakabasa lang ko, nakadungo ko sa Facebook, nga daghan kay mga pari na sakit o arthritis. At least kay bao kung say cause ka ng mga pari palahubog, ka ng mabuntagan, bitaw. Mga ikso na akong gipaambit ng istorya, tungod kay karong adlaw atong gisaulo karon ng fiesta sa mahal na Birhen Maria, ang Birhen de la Paz y Buen Viaje. Ngano man kaha nga ang atong mahal nga Birhen Maria nakadawat magiining titulo o title nga Birhen de la Paz y Buen Viaje, Our Lady of Peace and Good Voyage. Una sa tanan, the title of the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Peace and Good Voyage, is a constant reminder for all of us that life is a constant journey. Ang akong kinabuhi, usa ka biyahe, usa ka paglawig, ug ang atong paglawig paingon ta ngadto sa iyang anak nga sa Jesus. Gani kung balikan nato sa Biblia ang iyang kinabuhi, the Blessed Virgin Mary also travels gikan sa Nazareth. Buntis siya, niadto siya sa Bethlehem, no? Nanganak sa dito, human sa pagpanganak from Bethlehem, nakadungog na po siya nga giluto sila ni Herodes, travel na po siya paingon sa Egypto, no? Unya, samtang naghimo sa Jesus sa public ministry, she travels from Cana paingon ngadto sa Calvario. Life is a constant travel. Life is a journey. Life is a voyage. Pero mga igsuon, nga naman kaha nga ang biyahe o ang mahal na Birhen Maria gitawag man o Our Lady of Peace and Good Voyage. Nganong peace, nganong maayong pagbiyahe. Una sa tanan, gawas na ang mahal na Birhen Maria nang biyahe siya, gawas na ang mahal na Birhen Maria nagbiyahe siya, pero diha siyang pagbiyahe, malinawon siya. Nganong malinawon? Tungod kay diha sa iyang journey from Bethlehem, from Nazareth to Bethlehem, from Bethlehem to Egypt, bit-bit niya kung dala niya ang atong Ginoong Jesucristo. Buntis siya pag-abot niya sa Bethlehem, pag-travel niya from Bethlehem to Egypt, dala niya ang batang Jesus. Ang kalinaw ng mga igsoon does not mean absence of war.
peace is not only mean an absence of conflict and problems, but the true meaning of peace is kung naa kita sa sabakan sa Ginoo. Mahimo kitang magmalinawon sa atong kinabuhi kung anaa nato ang Ginoo, kung bitbit nato ang Ginoo, kung anaa kita sa sabakan sa Ginoo. Nainugdog ko one time atong Paris Priest pa ko sa katedral. Kaya ba man nga kada parokya or labi na sa katedral, daghan man jud kaayong mga tawon to mga beggars nga naa everyday. One time nakabantay ko nga day usa ka beggar dito nga nakabantay ni nga ato na mamahaw niya pagtaw-taw dili lang mamahaw maniud to na po ug hangtod nga ato na pod manihapon. Pero tungod kay ang iyang sinina ngalan mag Artiac for Governor, amo na lang po siyang itawag og Artiac. Dili tungod kay namumpanya ni Artiac atong panahon na, pero tungod kay Artiac ang iyang sinina. Nakabantay ni Artiac nga ato na mukaon kapulo sa usan adlaw. Kunya nakabantay ni nga ato na po siya mato. Mao na nga tungod ana amo na siyang pangitaon everyday kung nakakauna ba. Niya mo siyang pangitaon magabi kung nakatug na ba po siya. One time, ako siyang naistorya, o ako siyang ingnan nga, Brad, may kay naapog ka na mo dinhi nakikuban. O ako siyang ingnan, Brad, ayaw lang nainan ng akong pangutana. Kung sa magyoy nakapaghati mo, nga ganahan man jud ka ni Puyo dinhi sa katedral. Dugay nakatubag si Artia, hisman siya nako, napataw-taw dingon siya nga, ni mo, Father, daghan naman po mga balay, o mga lugar na natuan, Father. Pero Father, abi ni mo, every time na mo ato ko, kasagaran na mabati yun ako, mawala yun ko, kiwan ka. O gani Father, day dagang mga panahon na ipapahawa yun ko, Father, ipapalhit yun ko. Pero sugat ko ni abong din sa katedral, Father. Ako yung nabati, malipayon ko kaayo, o malinawon ko kaayo, Father. Tungod kay akong nabati ang inyong pag-welcome. Sugad masugad wa ko makadungog na inyong kong gikasapan, wa ko makabati na inyong kong gipapahawa, hinuon inyong kong gipangga o inyong kong gialimahan dinhi sa katedral. Sa inyong kaayo, Father, ako yung nabati ang presensya sa Ginoo. Maninawon ko dinhi, Father, kay akong nabati ang presensya sa Ginoo. Mga igsoon, the true meaning of peace is not about absence of war, it's not about absence of problems and conflict, but the true meaning of peace is that when we can experience the very presence of God. Inana ang mahal na Birhen Maria, gitawag siya Birhen de la Paz, tungod kay bitbit kanunay niya ang batang Jesus, naan siya nakikuban sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ikaduha, gitawag siya o Buen Biyahe, Our Lady of Peace and Good Voyage, maayong pagbiyahe. In the theological perspective, ang maayong pagbiyahe does not only mean safe trip or safety travel, but ang gitawag na og safe good voyage o maayong pagbiyahe, tungod kay meaningful ang atong pagbiyahe. Pero mamahimo lamang meaningful ang atong pagbiyahe, mga igsoon. Our journey will always be meaningful kung ang atong paingnan, ang atong ending is ang atong Ginoong Hesus Kristo. The journey of the Blessed Virgin Mary from Cana to Calvary was really a good voyage, was really a meaningful journey. Nga naman, tungod kay ang ending was the cross, dito gihatag ko ang iyang kinabuhi ngadto sa Ginoong Hesus Kristo. Ad Yeson per Maria. Ang mahal na Birhen Maria, mga igsoon, is a constant reminder for all of us na ang ato utang biyahe, if life is a journey, ang ato utang ending, ang atong biyahe, paingong ngadto kang Kristo. Ad Yeson per Maria, pinaagi sa mahal na Birhen de la Paz ibang biyahe, kita makaabot diha sa puluyanan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Good voyage does not only mean safety, safe travel, but a meaningful journey because our ending is Jesus Christ. One time, nakabiyahe ko sa Manila,
Niya samtang dito na ko sa airport, nipila na ko para mo check-in, pauli na sa buhon. Nakasunod ko og usa ka tiguwa nga lalaki nga daghag bitbit, daghan siguro kung kapada ato. So pag check-in niya dito sa counter kay gihingan man siya sa babae, kuya, nag-excess baggage po kayo ng 10 kilos, magbayad po kayo ng 3,000 pesos. Pag-ingat, pag humana na, pagkadungog yung na siya, bayro na 3,000, gipaningot tayo siya. Klaro so dahil kay ako may kasunod, nang buwang dagpo kayong singot, o dito nagpitok-pitok, naglingi-lingi siya. Hinlingi siya sa kilid, wa man po siya tagda. Lingi po siya sa pikas, wa po siya tagda. Tayo may kaayo nga ako may naasa yung likod. Hinlingi po na ko. Wa po ko palubi, kahangad-hangad po ko. Wa po ko tanaw. Pero natando ko sa gibuhat sa check-in counter, higawa siya sa iyang gilingkuran, kung iyang giduol ang maong tikuwang, kung iyang giingnan, manong, basig na papakailain nga ba, diha, tangtangi lang ni, bawasi lang. Kanya, aron wala kay bayro no? Patimbang, sobrang lago sa kakilo, nagingnan siya sa mga babae, hingsman ang mga babae na manong ay nakabalagaw, wala na kay bayro no? Pangingon wala na kay bayro no? Pero tingluta sa naong yung sa tiguan. Di man tayo na pag-uusahay, no? Pero tingluta sa iyang naong, dahil ang kaayo, kung iyang ingat ng mga babae dahil, salamat sa kaayo dahil, karon pa lang akong nabati ang Pasko kay December naman to. Wala pa ay Pasko pero ako na nabati ang tinuog ng hiling sa Pasko tungod kay akong nabati ang inyong pagpagda. Ninindot kay kubag sa mong babae, ningon ang babae na maadto na lang iampo lang ko ganunay manong, maadto na lang ni aning paagiha sa akong gihimo, nakapahalipay ko sa Ginoo. Klaro sa mga babae nga ang iyang good works, ang ending ni ining tanan, maog yun ang atong Ginoong Jesucristo. Mga igsoon, our life is a constant journey. Pero hinaot ka na ang tanan natong pagabuhaton, ang tanan natong mga pagahimuon, paingon ning tanan ngadto sa iyang anak na sa Jesus. Karon adlaw atong gisaulo karon ang piyesta sa mahal na Birhen Maria, ang Birhen de la Paz, Ibret Biyahe. Mahimo namang magmalinawon atong kaugalingon. Una, kung bitbit nato ang Ginoo o kung naatas sa sabakan sa Ginoo. Ikaduha, mahimong good voyage, maayong pagbiyahe ang atong journey in life kung ang atong kapaingnan, ang atong ending, maod yun ang atong Ginoong Jesucristo. Happy Fiesta kanatong tanan.